mga kaibigan, sapagkat sa patuloy na pagtatanyag ng kaaya-ayang taon ng Panginoon, tayo ngayon mga kapatid at mga kaibigan ay patuloy na tumatanggap buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo ng isang napakadakila at banal na pagbati na nagsasabing kapayapaan ang sumaating lahat. Amen. Tunay nga mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na ang Diyos sa kanyang napakadakilang karunungan, kaalaman at sa kanyang kapangyarihan nalalaman ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kaya nga patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kasulatan kung ano ang ating kalagayan at kung ano ang dapat naman nating maging kalagayan tungkol sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng mga awit. Sinasabi po rito mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung kalagayan ng tao mga kapatid. Unawaan po natin patuloy. O kayong mga anak ng tao, aklat po ng mga awit, Kabanata 4, talatang 2, 3. Ganito po ang sinasabi, o kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap ng kabulaanan? Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Pinapaalala po ito ng Panginoon hanggang kailan magiging kasiraang puri ang kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat karamihan po sa atin, lahat po ng tumatahan sa buong sanlibutan, tunay na hindi nakalulugod sa paningin ng Panginoon sapagkat ang ating mga puso at pag-iisip ay napuno ng haka. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, ano ang kanyang ginawa o ano ang kanyang naging tugon, ngunit talastasin ninyo na ibinuod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kanya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakila, mga kapatid, na maging bahagi tayo ng isang bayan kung saan ito ang ibinuod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili. Ito ang sariling pagmamayari ng Panginoon. Ito lamang, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa kasulatan, ang nakapagbibigay ng kaluwalhatiang marapat sa pangalan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga upang tayo naman, bilang mga tao na sa kasalukuyay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, ngayon nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo makapag-awitan na ng pagpupuri sapagkat ibinigay sa atin ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na siyang daan, ang siyang katotohanan at ang buhay, na sino mang sasampalataya sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa ay magiging bahagi ng isang bayang ibinuod ng ating Panginoon. Patuloy natin purihin, patuloy natin dakilain ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. At ang kagandahang loob ng
Panginoon ay puspos ng kapayapaan na lahat ng kanyang ibinukod, binigyan niya ng natatanging pangalan upang sa ating paghahanap ay ating masumpungan. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ipahayag sa banal na bayang hirang. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy natin itaas ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kagalangan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord the new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang ating dalangin ng pagsangguni sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na ang iyong luklupan ay nasa sangkalagitan at ang iyong mga mata ay patuloy na nakatitig sa lahat ng mga banal na tumutupad ng iyong kalooban. Nagagalak ang Panginoon na patuloy na itaas sa iyo ang aming dalisay na pagpapasalamat, ang aming pagpupuri, ang aming pagsambat, ang aming pagdakila, sapagkat ayon din sa minagaling ng iyong banal na kalooban, ikaw din ang nagbukas ng aming mga puso at pag-isip upang lumakad kami ng naaayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, na kapag ahain kami ng katwiran, tunay na sa kalooban mo, naganap ang mga bagay nito sa amin, sapagkat ayon sa pagsusumikap mo, na aming naunawaan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, narito ang bawat isa ay handang magtiis upang ang lahat ng mga bagay ay mapagtagumpayan, maging karapat dapat lamang, Panginoon, sa iyong dakila at banal na presensya. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay sa pangaral ng mabubuting balita. Narito ang iyong mga tapat na lingkod upang maging dalisay na kasangkapan upang ang katwiran ay patuloy na makihangin sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, itinataas namin ang aming dakilang pagpupuri, ang aming paghiwalhati, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlulubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.
isang napakadakilang kaaya-aya na kaarawang itinangin ng Panginoong Jesucristo sa mga tao na gaganapin natin ang palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Naunawaan po ba natin, nakagagalak umawit ng may biyaya ng pananampalataya na batay sa gawa ng Panginoong Jesucristo na nagbata siya ng pagdurusa sa krus, namatay, inilibing sa ikatlong araw na hayagang larawan ng Diyos na ang Diyos ay Espiritu na sinasamba natin, kaya tayo nagpapatotoo. Nasaksi tayo, witness tayo ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu, forever and ever Spirit. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung maawitin natin, mga bagong awitin, bagay sa gawa ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Kung hindi po ba gumawa, makapaglilingkod tayo. Kung hindi tayo pinaglingkuran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, meron tayong gagampanan sa buhay bilang tunay na iglesia. Nadidinig niyo po ba ako? Amen. Kung hindi tayo pinaglingkuran ng Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y tunay na Diyos, hinubad niya yung kapangyarihan niya bilang tunay na Diyos upang makilala natin yung pagiging larawan niya. Amen. Upang makapaglingkod tayo at tayo ay tumanggap ng kapatawaran at pagsisisi. Amen po ba? Amen. At maging bagong nilalang tayo, maging angkan at lahi tayo ng Panginoong Jesucristo, pagiging bagong nilalang na espiritual. Amen. Naunawaan po ba natin yung tunay na paglilingkod? May biyaya ng pananampalataya kapag nagpupuri tayo, hindi tayo umaawit ng mga awitin na ang ginagawa mga kompositor ng mga ang hinahanap makinabang sa sanlibutan. Sino ho ba gumawa nung, sino nag-compose nung inaawit natin bagong awitin? Saan batay? Batay sa paglilingkod sa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo Kaya po siya namatay sa krus para yung lahat ng naglilingkod, patay sa kasalanan, buhay sa katotohanan, maging witness tayo ng Panginoon Diyos. Kaya tayo ginawa at tinawag na sumaksi. Tayo yung pinagpahayagan niya, tayo yung pinagpakilalanan niya, tayo yung ipinagliligtas niya upang walang taong magmapuri. Amen po ba? Amen. Ano yung nadinig natin kanina na ang mga tao'y pinapaalalahanan, pinawawalang puri natin ng Panginoon Diyos sa mga tao. Amen po ba? Amen. Pero ang tao naman, kumpletong nilalang ng Panginoon Diyos ang mundo Ang lahat ng mga bagay, napapakinabangan Inibig pa ng mga tao. Ano binulot sa Panginoon Diyos? Binibigyan pa natin ng kahihiyan ng Panginoon Diyos sa ginawa niyang paglilingkod sa tao. Naunawaan po ba natin kung paano nagpakababa ang Panginoon Diyos para ibagsak ang kapangyarihan ng Diablo sa sanlibutan hanggang kamatayan? Amen po ba? Amen. Yung iba, pinagtatalunan, hindi ron Diyos ang Panginoong Jesucristo, tao. Nung bakit ilibig, larawan ng mahayag bilang saksi ko? Ano ho larawan ng mailibing? In the third day, nahayag na larawan ng Diyos Di ba? Amen po ba? Amen. Para makapaglingkod tayo, pinaglingkuran tayo ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Kaya yung middle, laging nakaakibat, laging namamagitan ng Jesucristo. Siya yung pagkain ibinigay sa atin, pag nagdiriwang tayo, magkakasado tayo, kinakain natin yung aral. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin? Maghari nawa sa lupa ang kalooban ng Panginoon Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan upang makapagpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo bigyan ng relasyon, pinaglingkuran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang mga tao upang makapaglingkod tayo, upang makaawit tayo ng bagong awitin na batay sa pagdurusa sa krus, yung inaawit natin kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhay maguli sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naka-engage tayong lahat. Hindi natin siya hindi tayo yung kabilang doon sa mga taong pinawawalan natin ng puri yung kanyang walang hanggang kagandahang loob.
Napakaraming nangangaral ngayon. Ang nangyayari, pinupusok ang Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Sa paanong paraan pinusok? Nangyari nga on the cross yung larawan ng Diyos sa ikatlong araw, nahayag sa bugtong na anak ang larawan ng Diyos na di nakikita. Pinaglingkuran tayong lahat upang tayo ay makapaglingkod at mapatawad tayo sa mga kasalanan na gawa natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Ano dapat ugaliin doon sa bahay ng Diyos na siyang haligit suhay? Pakibasa nga po natin yung 1 Timothy chapter 3, 15 up to 16. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapag-ibanan sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at kapangyarihang salita. Amen po ba? Amen. Alam nyo, may pangalan ng bahay ng Diyos eh. May pangalan po yan. Ipinakita na kay Apostol Juan eh. Nakita ni Apostol Juan. Makita niyo po ba ngayon? Naunawaan po ba natin? Saan nakatayo ang kordero? Sa banal na bundok na Sayon nakatayo ang kordero. Wala namang ibang pangalan na kinatatayuan ng kordero na mababasa tayo sa banal na kasulatan. Maliwanag po ba? Amen. Ipinakita na yung vision, nakita na ni Apostol Juan kung saan maghahari ang Panginoong Jesucristo sa bundok ng Sayon. Sa mga tao mananalig at magpapatotoo at sasaksi sa Panginoon Diyos na ang Diyos natin na sinasamba ay Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Mahirap po bang intindihin? Yung mga kampo ng kadiliman, ang ginagawa, pinupusok ang Panginoon Diyos. Kaya ang nangyayari sa minamahal nating bansa, dumarating yung kaguluhan. Ano iniibig ng mga tao? Pilak, karangalan, posisyon. Ano nangyayari? Doon sa mga iniibig ang pilak, dinarat na ng kahihiyan. Maliwanag po ba? Amen. Ano dapat ugaliin? Naunawaan po ba natin? Ito, nadidinig niyo ako eh. Nakikita niyo ba yung pag-uugali ko? Nadidinig niyo yung lumalabas sa salita ko? Nadidinig niyo na may relasyon ako, may paniniwala ako kung ano pag-uugali ng mga iglesia sa bahay ng Diyos na siyang haligit suhay. Amen po ba? Amen. Nadidinig niyo po ba yung pag-uugali ko ngayon? O ano, pag-uugali ng mga banal na apostol ng Kordero, di ba't mga saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli? Amen. Nakilala nila larawan ng Panginoon Diyos na ang Diyos mula ng pasimula ng lalangin ng langit at lupa ay Espiritu. Nagpakilala sa kanila huwag magulumihanan ng inyong kalooban, binati sila. Kapayapaan ay sa umainyong lahat. Ako nga rin ito. Huwag magulumihanan ng inyong mga kalooban, huwag kayong mahintakutan. Ako nga rin ito. Ako'y Espiritu, walang laman, walang mga buto. Mahirap po bang intindihin niyo sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol? Kasi ang hindi lang maniniwala doon sa sinasalita ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na alagad na apostol ng Kordero, yung mga Antikristo Amen po ba? Masakit ito sa mga Antikristo. Dalawa lang ang pupuntahan natin. Kaligtasan at impyerno ng pagdurusa. Amen po ba? Amen. Saan natin gusto? Tsak naman, ayaw nating mapahamak Di po ba? Kalooban ng Panginoon Diyos sa ating lahat yan sino gumawa ng kapahamakan sa atin? Ang Diablo. Buhat sa pasimula, dinaya si Eva. Kaya lahat ng tao,
na pandemya ng Satanas. Nakikita niyo kung ano pagkilos ni Satanas sa sanlibutan? Nakikita niyo yung espiritu ni Satanas sa tao? Sakim, greedy, lahat gusto, sa kanyang lahat. Saan lumuklok si Satanas? Sa templo ng Panginoon Diyos. Nakakaral si Satanas, nanginginig pa nga eh. Pag nanalangin si Satanas, nanginginig pa eh. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa atin? Ganito kayo manalangin. Amang Diyos na nasa langit, bigyan mo kami ng pagkain sa amin sa araw-araw. Maghari ka naman sa amin sa sanlibutan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan upang mapatawad din namin yung mga nagkasala sa amin. Maghari ka sa nawa sa amin. Nag-gets po natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ganito kayo manalangin. Ang Diyos ang nasa langit, tayo ang mga iglesia na nasa lupa. Ngayon, ang pinag-aharian ng Panginoong Jesucristo, yung mga iglesia ng Diyos na haligit-suhay, na ganito ang dapat nyo ugaliin. Saksihan natin ang Panginoong Jesucristo na nahayag ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo ng buhay maguli. Walang kamatayan ng Panginoon Diyos sapagkat siya Espiritu, magpasawalang hanggan. Kaya po nangyari kasaysayan para makilala natin yung sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na ang sinasamba natin Diyos ay Espiritu, magpasawalang hanggan. Naunawaan po natin, yan ang pag-uugali ng bahay ng Diyos. Nadidinig niyo po ba yung pag-uugali? Yung asal ko, nadidinig niyo po ba? Binabahagi ko yung paniniwalaan natin, ang Diyos ay Espiritu, kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Nadinig niyo yung pinakita niya ay Apostol ba na naghahari ang kordero sa bundok ng Sayon. Pinag-aharian niya yung mga inalis niya sa Ehipto, yung 144,000, ang kanatlahi ng 12 tribu yan ng Israel. O ngayon, lahat ng kalipunan, lahat ng mga nalalabi na natitira, na nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas na paniniwalaan natin, na sasaksihan natin na ang Diyos ay Espiritu, na ang paniniwala natin saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang paniniwala ng bundok ng Sayon ang Diyos ay Espiritu, magpasawalang hanggan, hanggang sa wakas ng lupa. Tsaka ayon po tayo ron. Amen. Hindi natin po pwedeng nagyan ng division ng pag-aaral. Buhat sa pasimula, ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay iisa. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga nakakaral nito sa social media, pananagutan pa natin ito sa Panginoon Diyos na nilalagyan natin ng dimension ng larawan ng Panginoon Diyos. Nilalagyan natin ng denominasyon. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin ang Diyos ay forever Spirit, no denominations? Ano man ang lahi natin, ano man ang wika natin, wala siyang itinatangi. Cover tayo sa salvation lahat. Kaya yung naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, yung tunay na iglesia na bahay ng Diyos, ang sinasabi sa atin, ganito ang gawin yung pag-uugali sa bahay ng Diyos. Magpatotoo tayong lahat. Saksihan natin ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Isa lang naman ang pangalan nung nakita ni Apostol Juan ay pinakita sa kanya ng Panginoon Diyos doon sa Revelation chapter 14 verse 1. Yan yung katuparan ng hula na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na at ang Panginoon ililikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Sayon. Maliwanag po sa atin. Amen. So yan din yung kawan. Kaya pinahanap sa mga iglesia yung kawan makiisa tayo sa kawan. Kaya ang pagsamba, may takot at paggalang at respeto. Ngayon, pagka tayo nakakaramdam ng kalamidad at kapahamakan, apura na pagpapaimbabaw natin Masakit ano po? Masakit. Isipin natin kung ang Panginoon Diyos ba hindi natin napapanibuko sa ginagawa natin sa buhay natin dito sa mundo. Ang hinahanap natin, puro pang sarili, pakinabang, pang sarili. Kung hindi nagsalita,
wala tayong hahanapin. Wala tayong ikabubuhay sa mundo kung hindi nagsalita na lumikha ng langit at lupa ang tunay ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po. Amen. Kung hindi tayo pinaglingkuran, hindi tayo makapaglilingkod sa buhay at tunay ng Diyos. Amen po ba? Amen. O ngayon, sino nang gulo sa sanlibutan? Buhat sa pasimula, ang Diablo, nandun na. Sino dinaya? Si Eva. Ano ginawang pandaya ng Diablo? Yung bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan, tinukso si Eva. Napaniwala si Eva. Kaya nag-breed si Eva. Ano naging breed ni Eva? Nakita nyo kung saan nanahan ng Diablo? Na tinatawag na Satanas. Kaya may naging anak si Eva, si Abel, si Cain. O ano ang ginawa ni Cain doon sa kapatid na Abel? Nainggit kay Abel, pinatay si Abel. Sino si Abel? Naunawaan natin kung paano natin maunawaan ang pag-uugali ng Iglesia ng Panginoon Diyos at na siyang haligi-tsuhay. Amen po ba tayo ron? Amen. Huwag kayo sunod sa mga pastor na hindi natin nasusuri yung pag-uugali. Nakita nyo sa social media, ang dami ng scammer. Kung ano-ano natin nagagawa, mabuhay lang sa mundo, sa kasinungalingan. Amen po ba? Amen. 1 Timothy chapter 3 verse 15, ngunit kung ako'y magluluwat, kung ako'y magtatagal, naunawaan po natin, Amen. ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, na haligi ng suhay, ng katotohanan. Ito, bahay ng Diyos. Ano ang pangalan ng bahay ng Diyos? Amen po ba? Amen. Pag ginamit natin to, i-explore natin yung iglesia ng Diyos na buhay. Kung ano ang pangalan nito. Amen po ba? At kung ano ang pag-uugali at karakter ng mga iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Madidinig natin to sa labi ng tunay na iglesia. Amen po ba? Amen. Ang daming gumagamit nito. Naunawaan po ba natin? Amen. Kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin natin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Naunawaan po natin kung ano dapat ugaliin. Nadidinig niyo ba sa pag-uugali ko, yung paghahayag ko ng kaaya-ayang kaarawan ng Panginoon Diyos ngayon, nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli na ang larawan ng Diyos na sinasamba natin ay Espiritu, na tayo ay bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas natin. Kung ano, larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng bunga ng panganay. Amen po ba? Amen. Pwede bang baguhin natin yon? Kaya maraming nangangaral, pagpalito ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo, eh naku po, masisindak sa kakilakilabot na takot yung mga nangangaral. Eh bakit po? Ikinailalim nila yung larawan ng Diyos. Pinagpalit sa pilak, pinagpalit sa mga building na konkreto. Hindi naman sinabing magpatayo tayo ng building at doon tayo magdaos ng pagsamba. Eh 2 o 3 nagkatipon lang baka gagawa tayo ng napakadakilang pagsamba sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na saksi tayo ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ba, pinag-aharian ng Panginoon Yesu Kristo, yung bundok ng Sayon, mga saksi sila sa kababalagan, ng ginawang kababalagan ng Panginoon Diyos sa disyerto nung alisin sila sa Ehipto. Amen po ba? Amen. Okay, na sinasaksihan natin mismong larawan ng Diyos na di natin nakikita. Nakita niyo ba kung anong larawan ng Diyos ngayon? Wala makakakita sa Diyos, baka mamatay tayong lahat. Pero
sa pamamagitan ng paniniwala, naunawaan natin na ang larawan ng Diyos, Espiritu, magpasawalang hanggang wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Ano bahay ng Iglesia ng Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan? Ano ang pangalan? Ginagamit ng mga iglesia ito eh. Nakalagay natin sa banal na kasulatan dadapwat na kagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay na nakatala sa langit ang pagpupulong ng pangkahalatang bunga sa pagkapanganay ng mga iglesia. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Pangunahing bunga ng Panginoong Jesucristo. Nagbabalik tayong maraming katuwiran at pasasalamat at kaluwalhatian at kadakilaan sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Naunawaan po natin kung ano ang pagkakakilala ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Yan ang bayan ng Diyos na buhay. Kaya pinapangalan ng mabuting balita para marinig ito ng mga iglesia, ano man ang wika ng mga iglesia sa 7 kontinente, napaka makapangyarihan ng tinig ng pag-aaral sa social media dahil ang salita ng Panginoon Diyos ay makapangyarihan na tumatanggol sa laman ng ating mga laman at laman ng ating mga buto at may kapangyarihang magpahiwalay sa kaluluwa natin at may kapangyarihang gumising ng diwa ng alaala at paniniwala po natin. Amen po ba? Amen. Nakunawaan po ba natin? Amen. Huwag tayo sunod doon sa mga nagtuturo na ang hinahanap naman ng mga nakikinig puro pakinabang. Mapapahamak na tayo, sunod pa tayo ng sunod. Nakikilala nyo may hindi sa Diyos, dinaratan na ng kahihiyan ngayon. Ngayon, ang tunay na isinugo ng Panginoon Diyos, pinatutunayan din nung nagsugo. Amen po ba? Amen. At kung ibinigyan man tayo ng tayo ang bahay ng Panginoon Diyos na buhay, binigay sa atin yung pangalan na naka-engage sa langit, nakatala sa langit. Mga saksi tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, nahayag sa 3 araw ang larawan ng Panginoon Diyos, na ang Diyos na sinasamba natin Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen po ba? O di tayo ang hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba na pagka nagsiselebrasyon tayo nag-aawitan ng mga bagong awitin at gawa ng Panginoon Diyos yung inaawit natin, batay sa gawa ng Panginoon Diyos yung inaawit natin. Amen po ba? Amen. Hindi haka-haka itong kinumpos ng tao na inaawitan natin siya ng bagong awitin, kundi batay sa gawa ng Panginoon Diyos yung inaawitan natin ng Panginoon Diyos ng bagong awitin. Nabasa po ba natin sa Revelasyon yan, yung pinag-aharian ng Kordero, nag-aawitan ng mga bagong awitin yung pinag-aharian. Amen po ba? Amen. Yan, pinakita na rin kay Apostol Juan yan. Kaya tayo pinaglingkuran ng Panginoon Jesucristo para tayo makapaglingkod. Para si Satanas ay ibagsak niya na sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko, hindi ako loyalista ng gobyerno. Ano po? Ang pagiging loyalista ko, sa Panginoon Jesucristo. Dahil dito magaganap yung hula sa bansang Pilipinas. Kaya nagkakagulo yung estado natin Ginagawa ni Satanas na pahirapan ng sambayan ng Pilipino. Ginigipit niya sa sambayan ng Pilipino dahil nagaganap na yung hula dito sa bansang Pilipinas sa pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw. Amen po ba? Amen. Nahayag na ang bahay ng Diyos na buhay dito. Na ang haligit-yuhay dito yung gumaganap ng katotohanan, nasaksi tayo sa larawan ng tunay na Diyos na sinasamba natin tunay na Diyos ay Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya ito hong pangangaral, isang kompetisyon ang nagaganap ito ngayon. Ito na, spiritual warfare.
Nakita nyo, ultimo organisasyon ng mga iglesia ngayon ang dumarating kahihiyan doon sa mga nangangaral. Manood tayo ng YouTube para mapakikita natin yung mga pinaplug ng mga vlogger dyan. Amen po ba? Yan yung mga diresibo nung katotohanan na meron tayo magiging batayan. Who is the gate of heaven? Jesus Christ is the gate of heaven. In the resurrection, ang Panginoong Jesucristo ang pintuan ng kaligtasan ng mga iglesia na magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawa natin kung ano dapat ugaliin ng iglesia at haligit suhay ng katotohanan na iglesia ng Diyos na buhay. Nagpapatotoo. Nangyari patotoo. Ginawa ng Panginoon Diyos yung kasaysayang walang hanggan. Sino bang nangangaral ang bilin dito, bawal dagdagan, bawal bawasan, bawal pakialaman nito, ano man ang gawin natin, hindi na natin mababago to. Hanggang sa muli ng pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Permanente na to. Kaya yung mga nangangaral, mangingin tayo at matakot ngayon. Bakit po? Naunawaan ba natin yung bawal dagdagan? Sino mang magdagdag sa banal na kasulatan, dadagdagan ng salot sa buhay. Sino mang magbawas sa banal na kasulatan ng pangangaral, hindi na pagkakaluman pa na makarating sa punong kahoy ng buhay. Hindi na makakaunawa. Naunawaan po natin, yung bawat nangangaral na magdadagdag ng pangangaral, hindi na natin mababago ito. Nananatili na itong tanda doon sa tunay na iglesia na ginaganap natin itong Timothy chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat, kung ako'y magtagal ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin natin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay na katotohanan. Ito, naunawaan po ba natin kung ano dapat natin ugaliin na makita sa atin ng kapwa-tao natin? Kung ano karakter ng pamumuhay natin? Hindi ba yung pag-uugali makikita sa pagiging tao natin? Na tayo ang iglesia ng Diyos na buhay. Ano ang pangalan ng iglesia ng Diyos na buhay, na haligit suhay, na ginaganap natin yung katotohanan? Hindi naman po pwedeng baguhin natong banal na kasulatan Nangyari na itong kasaysayan na natala Ano pa yung kasunod? At walang pagtatalo. Tingnan niyo yung mga relihiyon, ang daming pagtatalo. Ang sinabi rito, walang pagtatalo. Turo ng turo yung mga nangangaral, pinagtatalunan ng larawan ng Panginoon Diyos. Ang sinabi na nga din walang pagtatalo Taimtim natin itong paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Naunawaan po natin yung hiwaga ng kabanalan ng Panginoon Diyos. Walang pagtatalo. Amen po ba? Hindi pinagtatalunan. Ang Diyos ay pag-ibig. Yaong nahayag sa laman. Eto, nahayag na nga sa laman ng larawan ng Diyos Ang linaw. Amen po ba? Amen. Pinagiging banal sa Espiritu. Saan pinagiging banal? Ako, nasa laman. Pinagiging banal ako sa Espiritu. Sa pananampalataya ako, nasaksi ko sa Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Maliwanag po sa atin. Amen. Kasi yung kampo ni Satanas, hindi ito maunawaan Dahil hindi naman siya binigyan ng kaligtasan dito. Pagdurusa ay binigay ng kampo ng kadiliman Kaya hindi niya maunawaan ito. Naunawaan po natin. Amen. Yamang nahayag sa laman, pinagiging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Pinangaral sa mga bansa, Eto, nadidinig niyo yung pag-uugali ko. Pinapangaral ko sa 7 kontinente sa buong mundo ngayon ito.
Amen po ba? Amen. Sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa kalangitan, sa kaluwalhatian. Tingnan nyo. Alam pupuntang hindi banal sa langit eh. Kaya Jesus Christ is the gate of heaven. Kapag hindi natin pinaniwalaan si Jesus Christ na Holy Spirit, hindi tayo makakarating sa heaven. Jesus Christ is the gate of heaven. Jesus Christ is the way, the truth, and the light. Go to heaven. Jesus Christ is the key of our faith. In the resurrection, go to heaven. Naunawaan po natin yung binigay sa atin yung binigay sa ating pag-uugali na dapat kong gampanan sa bahay ng Diyos na buhay. Naunawaan po natin? Amen. Napakalinaw. Ano nakalagay doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8? Pakibasa nga po yan. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at nang nagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaguhoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang liwanag, makikita siya ng lahat ng mga tao sa silong ng mga langit. Amen. Kapatid, ikaw, gusto mo makita ang Panginoon Diyos sa pagpagitan niya? Gusto mo bang maging followers ng Panginoong Jesucristo? Ginigising na tayo sa pagiging tulog natin sa sanlibutan eh. Kaya ako sa mga tao, naaawa ako sa mga tao eh. Kung ano yung nararamdaman ko, yun ang kalooban ng Panginoon Diyos eh. Nahabag siya sa tao, ayaw niya mahatulan ng tao eh. Kasi hindi naman tao kalaban eh. Mga espiritu na nasa libutan ng kalaban natin eh. Biniktima na ni Satanas lahat ng tao eh. Si Satanas na nag-ahari sa buong mundo. Ano ginagawa ni Satanas? Gusto niya makonquer ng buong mundo. Gusto niya siya ang kilalaning Diyos eh. Ano po? Amen po ba? Amen. Eh kaya lang, ano sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8? Siya yung umakit sa langit eh, siya din yung babalik eh. Saan siya babalik? Ayan, nagaganap sa atin yung hula ni Propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Saan babalik? Saan ipapangaral ng mabuting balita para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa, ng kapayapaan at kapanatagan natin bawat isa. O kay ganda ng daladala ng yaong ng pagyapak ng mga nagdadala ng mabuting balita na hatid ay kaligtasan at kapayapaan at pag-asa nating lahat, na kung paparito na ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa bundok ng Sayon, ano sabi niya? Ako ang Alpha, ako ang Omega. Amen po ba tayo ron? Amen. Siya ang tunay na Diyos na babalik. Ako ang pasimula, I am the beginning and I am the last. Naunawaan po natin yung binasa doon sa Revelation chapter 1 na nakita na ni Apostol Juan. Wala namang ibang pangalan ng organisasyon na itinayo ng Panginoong Diyos kundi bundok ng Sayon ang ipinakita kay Apostol Juan na ang Kordero ay nag-ahari sa banal na bundok ng Sayon. Nabunga sa pagkapanganay lahat yan eh. Saksi sa pagkabuhay na maguli lahat yan eh. Amen po tayo doon. Amen. Kaya kung paano siya yung umakyat sa kalangitan, siya din yung bababa. Kaya lahat nung nagpahirap sa kanya sa sanlibutan, gigisingin pa at i-replay pa sa kanila kung paano nila pinahirapan ng Panginoong Jesucristo na magbata ng pagdurusa sa krus, kung paano nila laitin, kung paano nila insultuhin, kung paano nila libakin. At yung mga nakakarinig naman na wala na magiging dahilan na hindi natin ito natinig, pananagutan natin ito sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naliliwanagan po ba natin? Amen. Hindi kami itinayo para isugo na mangaral upang mangakay at manglinglang. Ano po? Hindi kami isinugo para
kami maging viral, hindi kami isinugo para kami ay manlinglang at mandaya. Isinugo po kami para magmensahe, para maligtas tayo. Nadinig nyo kanina, yung bilin sa mga tao, kung ano dapat asalin, anong ginagawa ng mga tao na inaasal ngayon. Iniibig yung mga bagay na pakikinabangan ng mundo, na nasisira, lumilipas, naglalaho, nawawala. Di ba yan ang iniibig ng tao? Ito yung dapat nating ibigin eh. Mga bagay na ipinapahayag na di nakikita, dito natin maluluwalhati ang Panginoon Diyos ngayon sa huling panahon eh. Sino nagtangi ng huling panahon? Sino nagtangi ng kaaya-ayang panahon upang luwalhatiin natin ang Diyos na manlilikha ng langit at lupa sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan? Di ba't ang Panginoon Diyos din ang nagtangi nito? Amen po ba? Amen. 2 o 3 nagkatipo, naroon sa ating kalagitnaan ng buhay ng Diyos, magpasawalang hanggan. Yan ang nakalagay ito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Nakikita siya nung nagpahirap sa kanyang lahat eh. At yung mga nakarinig na hindi sasampalatayanan nito, makakatog tayo sa matinding takot eh. Pagka hindi natin to ikinabuhay eh. Ayaw niya mapahamak ang tao, pero ang tao gumagawa ng sariling kapahamakan dahil nadaya ni Satan ang tao. Amen po ba? Amen. Kaya kung Pilipino tayo, kung meron pa tayong malasakit sa minamahal nating bansa, sasampalatayanan natin ang Panginoon Jesucristo eh. Magkaisa tayo isang guni yung pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos dahil ang kanyang pamumuno eh para sa sambayan ng Pilipino eh. Ipanalangin din natin yung mga leader na corrupt natin na baguhin ang takbo ng kanilang mga puso at pag-iisip. Amen po ba? Amen. Dala po pani is the root of all evils. Ang nagnanasa sa pila ay ugat ng lahat ng kapahamakan. O ano dumarating doon sa mga nagnasa pa lang? Napapahiya na. Apura naman ng tabing ano? Apura tabing, akala mo sila mga mabubuting mga leader. Kaya ano, sinasabi ng presidente na minamahal nating bansa, idalangin niyo ako dahil ang kalaban ng presidente ng bansang Pilipinas, hindi pa karaniwang tao, kundi diablo na. Amen po ba? Amen. Hindi pa karaniwang tao yung kalaban niya. Hindi kapwa leader ng Estado. Evil na kalaban niya dyan. Kaya ano hinihingi ni Presidente Bongbong Marcos? Naka-live ako. Ang burdero, pinaglingkudan ng mga tao hanggang kamatayan upang makapaglingkod tayo. Kaya nga, bagamat siya tunay na Diyos, sinubad niya yung pagiging Diyos niya, pinaglingkuran niya yung mga tao para walang taong magmapuli sa kanya. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nakakaral ngayon, pag hindi natin itinuro ang pagiging nature ng Panginoon Diyos, pananagutan pa natin yan sa pagparito niya. Makikita ng lahat ng tao ang pagparito ng Panginoon Diyos sa bundok na Zion. Amen po ba? Amen. Ang bundok ng Zion, liliwanagin ko po, hindi literal na mount ito, hindi literal na bundok ito. Kalipunan nito ng delegasyon ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na nagpapatotoo ng mga saksi ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli. Gets po natin? Amen. Tignan nyo, magiging nagpahirap, magiging ng light eh. Gigisingin pa para ipakita sa kanila kung ano yung ginawa nilang panlalait sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo eh. O ngayon, yung mga nakakarinig ngayon, pag hindi tayo nagkaroon ng paggalang at respeto sa Panginoon Jesucristo ngayon na ang paglilingkod sa Panginoong Diyos eh, may paggalang at respeto at pagkatakot. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging paimbabaw sa mundo. Huwag tayo maging pakitang tao na magalangin tayo sa kapwa natin, kaya lang tayo nagiging magalangayin pagka mayroong pangangailangan. That is true. Pero masakit tanggapin, ano po? Yung katotohanan. Kasi talagang itinutuwid tayo ng katotohanan eh.
Hindi naman sa marunong na tao manggagaling ang paghahayag ng katotohanan sa isang hamak at mababang tao lang, sa isang dukha. Ginawa ng Panginoong Jesucristo yung wangis ng pagiging disciple natin. Di ba yung mga disipulo, mga fisherman, mabababa lang yung profile nila, pero ginawa silang alagad ng Panginoong Jesucristo para mangaral until the end of journeys nila. Hindi sila patay. Still alive sila sa spiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung hamak, yung mababa, yung dukha, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung nagpapakababa ay aking itataas, yung nagpapakataas ay aking ibabagsak. O, may nakita na kayong nabagsak, kukunin na ng US eh. Amen po ba? Amen. Malapit na kunin ng US eh, hindi na alam kung ano ang gagawin sa sarili eh. Matinding konsensya na, matinding bagabag na, matinding ng talagang araw at gabi eh. Gusto mo matulog, hindi ka makatulog sa matinding konsensya kung paano mo hinamang at pinusong ang Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Kaya magkaisa tayo ng pananampalataya sa isip, sa salita at sa gawa. At narinig niyo ba yung gawang may pananampalataya kung ano ang pag-uugali sa iglesia ng bahay ng Diyos na buhay? Siyang haligit suhay ng katotohanan. Nadidinig niyo yung katotohanan sa labi ko eh. Saksi ko ng Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa at umaawit tayo ng mga bagong awitin sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Basahin natin yung Revelation ng pinag-aharian ng Panginoon Jesucristo, yung umaawit ng mga bagong awitin eh. Yung 24 elders, yung mga 12 propeta, 12 mga apostol ng Cordero. Amen po ba? O, natinig niyo ba? Nababasa niyo ba? Yung pinag-aharian ng Panginoon Jesucristo, yung nag-iaawitan ng mga bagong awitin. Napanadakila po nitong kaaya-ayang panahon na itinangi sa atin. Naunawaan po ba natin na ang foundation ng bundok ng Sayon saksi sa pagkabuhay na magulit na ang Diyos si Espiritu hanggang wakas ng sanlibutan? Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos diyan? Ako ang pasimula, ako wakas. Ako rin ang paparito na makikita ng buong sangkatauhan na nakahanging on the air sa alabaat. Naunawaan po natin, kaya tayo pinaglingkuran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo para makapaglingkod tayo. Amen. Nagpakababa siya. Ngayon, ang mga pastor, mataas pa sa Panginoong Jesucristo eh. Hello? Amen po ba? Amen. Tatandaan natin, yung mga banal na alagad, nung tawagin niya, mga fisherman. Amen po ba? Amen. Ngayon, nauunawaan ba natin yung memory sa puso't isip ko? Kung sino yung nananahan na memory ko? Kung kanino yung memory ko? Eto, magbibigay ako ng ilustrasyon. Sige, yung gadget nyo, alisin niyo yung SIM card. Hindi kayo makaka-reply doon sa mga friends and loved ones natin. Ano ang kulang ng gadget natin? Memory. SIM card, that is the memory of gadget. Amen po ba? Amen. O sige, kung wala tayong memory ng Panginoon Jesucristo, madidinig kaya tayo sa langit pag nagsiselebrasyon tayo, hindi natin ginaganap yung palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Ito yung kahatulan, ito yung katarungan ng Panginoon Diyos. Naunawaan po natin. Amen. Yung computer natin, alisan natin ang memory yan. O hindi gagana yan. Sa mga transaksyon natin, high-tech na tayo ngayon. Hindi tayo makakapag-message sa mga pangangailangan natin. Kung businessman tayo, hindi tayo makapag-message at makapag-aalok ng negosyo natin doon sa mga taong nakakakilala ng business natin. Dahil walang memory. O sa spiritual, na pagtayo ko ngayon, sino yung memorya na tumataan sa puso't isip ko? Na buhay ang pananampalataya ng inyong lingkod na hamak at dukha na nadidinig yung naghahayag ng kaligtasan sa social media.
Jesus Christ is my memory. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest key of our faith in the resurrection. Go to heaven. Ito yung susi ko. Yung pinapahayag ko sa inyo na narinig niyo ako. Ang foundation, batay sa ginawa ng Panginoon Diyos, pinaglingkuran tayo para makapaglingkod tayo eh. Amen po ba? O ngayon, kung hindi tayo pinaglingkuran, may masusulat ba na tatawaging Holy Bible? Amen po ba? Nakukuha natin yung basic nung panggagalingan ng kabanalan ng pagtayo natin sa huling panahon. Kung paano tayo mabuhay ng may kabanalan na nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito. Nadatnan niya tayo na naninindigan sa katotohanan. Na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos ay Espiritu forever and ever. Nadidinig niyo po ako. Amen. Ang kaligtasan may patotoo pinaniniwalaan. Ang relasyon may patotoo. Pwede bang magkaroon ng relasyon na walang halimbawa na magiging batayan na paniniwalaan tayo? Kaya nadinig nyo kung sino din yung babalik na magiging nakahanging order sa alapaat, makikita ng lahat ng paningin ng tao sa langit. Itong mga nangangaral nito ang inunay pang sariling pakinabang, katanyagan sa mundo. Ano ho? Nabigyan ba natin ang karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa pangangaral natin? Siya kauna-unahang dapat nating dakilain at luwalhatiin sa pagsamba natin. Siya ang naglingkod sa tao para makapaglingkod tayong tao sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Nasasampalatayan na natin ang Diyos ay Espiritu ngayon at magpakailan-kailan pa man na saksi sa pagkabuhay na maguli. Pinaglingkuran tayo ng Panginoon Diyos muna bago tayo makapaglingkod. Siya ang unang umibig sa tao bago tayo makaibig sa Kanya. Amen. Kaya ang pundasyon ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, tignan niyo yung mga pastor. Unawain natin, ibaluin natin. Yung pastor na ingay ng ingay, puro magaganda yung tinuturo, puro pakinabang doon sa mga nakakarinig na dinadaya yung tinuturuan para lang makinabang doon sa material na bagay. Alingaw-ngaw ng alingaw-ngaw. Ingay ng ingay, walang pag-ibig, walang pananampalataya. Naunawaan natin pananampalatayang may gawa, hayag sa social media, boldness. Pinaglingkuran tayo ng Panginoon Diyos. Kaya yung lahat ng nakakarinig dinggin natin mabuti ang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo. At ako'y sumasampalatayang talagang marami pang darating na mga kalamidad na mauubos ang takot ng tao. Ang sandigan ng pananampalataya ko, ang Panginoong Jesucristo, ang batong panuno, ang cornerstone. Yan ang baluti ko, yan ang armor of God ko. Amen po ba? Amen. Karunungan, yung panangga ko, yung katwiran ng Panginoong Jesucristo, yung panabas ko sa suligi ng mga lakad ng mga malililang at mga sinungaling na mga ngaran, ang taba ko, Ebanghelyo. Tinatabas ko mga sinungaling na mga ngaran ngayon. Nakapagyapak ako ng Ebanghelyo, nakabigkis ako ng katwiran ng tanda ng patotoo. That is my armor of God. Pwede bang makipagbaka sa suligi ng mga masamang mangangaral kung hindi ako kumpleto ng baluti ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na ibinigay sa akin yung kapangyarihan ng karunungan ng kanyang salita? Amen po ba? Amen. Siya rin ang magbabagsak dyan sa mga bulaang mangangaral sa huling panahon, sa muli niyang pagparito. Pero naglabi siya ng mumunting kawan. What do you call this by mumunting kawan? Ano pangalan ng mumunting kawan? Nakatala na sa langit yan, naka-engage na sa langit. Dadinig nyo na sa labi ko Dadapwat, dalawin nyo ang babaeng bao, yan ang mumunting kawan. Sapagkat lilikha ang Panginoon Diyos ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon sa langit.
na ang pangkahalatang pagpupulong ng bunga sa pagkapanganay mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Ito yung pangkahalatang pagpupulong, sa isang dukha at habang na kalagayan ko. Madidinig itong tinig sa 7 kontinente sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Sa isang hamak na kalagayan ko, sa isang dukhang kalagayan ko, sa isang mangmang na kalagayan ko. Ito ko, nakaharap ako through social media. That is break news. Hashtag Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Highlight Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Nakakaramdam ako ng habag sa tao. Dahil minamasdan ko ang nangyayari sa minamahal natin bansang Pilipinas. Ginugulo ng dyablo ang bansang Pilipinas. Ayaw ni Satanas na maligtas ang tao. Gusto ni Satanas na makasama ni Satanas ang tao na magdurusa sa impyerno. Amen po tayo doon. Amen. Tignan nyo, bababa ang Panginoon Diyos eh. Makikita siya sa alapaat, nakahangin on the air siya. Nakita nyo, libong taon na nakalipas, yung nagpahirap sa Panginoong Jesucristo, mamamasdan pa nila eh. How much more yung nakarinig ngayon pag hindi natin to pinaniwalaan? Eh, ang tao, konti karamdaman lang, pura ang pagiging paimbabaw. Pagpapakitang tao, akala mo matatakotin sa Panginoon Diyos pagka tunay na aalangin na katotohanan eh. Namumusong pa. Akala mo mas matalino pa sa Panginoon Diyos. Tapos na ilakad ng tao dito. Eto na, binigyan ng tayo ng panukala para ikabuhay natin. Amen po ba? Amen. Siya rin yung umakyat sa langit, na siya rin yung bababa sa langit. Ano ang pangalan ng bababaan? Na Iglesia ng Diyos na buhay. Na tayo mga Iglesia ang haligit suhay ng katotohanan na ginaganap natin. Nasaksi tayo na ang Diyos yung Espiritu. Di ba may ginawa ang Panginoon Diyos, pinaglingkuran tayo, tayo naman may gagawin dahil may ginawa siya. Paniniwalaan natin yung mga gawa niya. Nasasaksihan natin ang Diyos yung Espiritu, nagpakilala siya, nagayag siya, nagligtas siya. Ano sabi niya sa atin? Ako ang Diyos nyo, kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos. Sino pipigil sa akin? May kapangyarihan pa ba si Satanas? Tinasuko na ng Panginoon Diyos yung kasalanan eh. Libong taon na nakalilipas eh. Pinailalim na sa lakad ng mga iglesia yung lakad ng dyablo dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Libong taon na nakalipas. Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo bang kasama ang ginawa ni Satanas. Kaya si Satanas, pinipilit na araw at gabi, atungan lang atungan, dinadaya yung mga tao para isama sa impyerno ng pagdurusa. Ngayon, papayag tayo ron. Nadidinig natin katotohanan na ang Diyos yung Espiritu. Tignan nyo, ang daming organisasyon na tayo ng tao. Kapag hindi ang Diyos ang nagtayo, magsasambulat lahat yan. Katangi-tanging ang Panginoon Diyos lamang po ang nagsikap na itayo ang Iglesia ng Bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay na ang pamumuno ay hindi na magwawakas hanggang sa muli niya ng pagparito. Amen po ba? Amen. Kayo ang mga nilikha ko ayon sa aking kaluwalhatian, sabi ng Panginoon Diyos eh. Tunay na kayo'y aking inibig. Tunay na kayo'y kagalang-galang sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos ng mga hukbo. Amen po ba? Amen. Naniwalagan ba natin na dito sa pulo ng mga dagat sa bansang Pilipinas, luluwalhatiin ng Diyos ni Father Abraham, Isaac at ni Jacob, ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, na hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na makasaksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sino sumaksi sa atin? Ang Panginoong Jesucristo rin ang sumasaksi sa atin na. Naunawaan natin kung paano tayo maglingkod. Pinaglingkodan muna tayo ng Panginoon Diyos para makapaglingkod tayo. Tingnan niyo yung mga pastor ngayon. Mataas pa posisyon sa Panginoong Jesucristo. Walang hihigit na alipin sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen.
Nagkakaroon na ng division ng paniniwala ng marami ngayon. At marami pang bansang malalaki, giant country paging ang Pilipinas na richest, poorest country pinagdadasaan yung mga properties ng bansang Pilipinas. Bakit? Nagaganap na hula sa bansang Pilipinas, tinitingala na ang bansang Pilipinas Sa buong Asia nga, dito na nakatingin ng mga Singapore, Thailand, Vietnam, Middle East. Maraming mga investor na mga giant businessman na pumupunta na kay Presidente Bongbong Marcos. At yung mga humanitarian project mga nakapreparado na. Mamamangha na lang ang sambayan ng Pilipino si Presidente Bongbong Marcos pala may ginagawang pagmamalasakit sa minamahal nating bansang Pilipinas. Yung mga oposisyon na yan, hindi na bago. Sa panahon pa lang ng Panginoong Jesucristo, marami na mga oposisyon si Satanas. Kaya, natinig nyo kanina, magkaisa tayo ng paniniwala. Isama natin yung minamahal natin leader ng ating bansang Pilipinas na idalangin sa Panginoong Jesucristo. Hanggang sa maganap na yung kalooban ng Panginoon Diyos sa minamahal nating bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kailanman hindi mananaig si Satanas, hindi mananaig ang masasamang espiritu sa kabutihan, sa Diyos ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. Na magdusa sa krus ang tagapagligtas natin, ipinasuko na ang prinsipe ng kasamaan ng sanlibutan. Kaya walang ginawa si Satanas araw at gabi, kundi umatungal at manliglang at mandaya. Amen po ba? Amen. Yan talaga, yung mga nangangaral, may itinalagan na ni si Satanas na mandaya at mangaral. Kasama na ni Satanas na magdurusa sa impyerno yan. Amen po ba? Amen. O sino nagtalaga sa mga banal? Sino may pangako? Di ba, ang Panginoon Diyos din ang may pangako sa mga banal na mula ng likhain ng langit at lupa ay itinalaga na may mga tatak na ng Espiritu, ang mga puso at pag-iisip, hindi hiniwalay yung patotoo sa labi ng mga banal. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo ba yung 1 Timothy chapter 3 verse 15 up to 16? Tinanggap sa kalakitan, nahayag sa Espiritu, pinagiging banal sa Espiritu kung ang pangangaral natin, tao tayo ng tao, kailan tayo magiging banal dyan? Sa Espiritu, pinagiging banal. Amen. Hindi sa tao tayo ng tao. Amen po ba? Amen. Walang itinataboy ang Panginoon Jesucristo. Kinukupkup niya ng lahat iniimbitahan niya ng lahat dahil ayaw niya nga mapahamak sa pagparito ng Panginoong Jesucristo Nakilala niyo katayuan ng bundok ng Zion. Hindi magkaiba yung bundok ng Zion na pinamumunuan ni King David at ni King Solomon. Pinakita kay Apostol Juan sa huling panahon, yung mga nagdiriwang, yung kapupunan, nakatayo na kordero sa bundok ng Zion. Amen. Maghahari na sa puso't isip natin ang Kristo. Kasama natin sa pagdiriwang natin sa pamamagitan ng covenant. Kaya ang kaligtasan, paniniwala, hindi tayo pinagtatayo ng magagandang konkretong bato para doon tayo magpakita ng kapaimbabawan ng pagdiriwang. Naunawaan natin yung katapatan ng pagdiriwang, paniniwala, paninindigan. Maraming nangangaral, pinangungunahan ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kung ano-ano pinakikita mga artificial na picture sa pagbablog nila. Naunawaan po ba natin? Sinabing huwag dadagdagan Ano kinadagdag? Yung artificial na ginagamit sa technology. AI. O, doon pa lang, violent din yung mga nangangaral. Kaya maraming nangangaral Sabi ng Panginoon hindi ko kayo nakikilala Magsilayo kayo sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya ang panalangin ng bundok ng Zion ang Panginoon Diyos ang nasa langit tayo ang nasa lupa maghari ka naman sa lupa, bigyan mo kami ng pagkain sa aming araw-araw.
spiritual na pagkain. Dahil sa spiritual na paniniwala tayo ihaharap na walang dungis at kapintasan, hindi sa pagiging physical natin. Amen po ba? Amen. Nasa physical tayo kalagayan, i-apply natin ito. Para iharap tayo na walang dungis at kapintasan sa spiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayo maging paimbabaw. Hindi ako umiinom. Hindi ako naninigarilyo. Ayaw ng Panginoon Kristo ng patotoo ng tao. Naunawaan po natin. Amen. Hindi ako nagmumura. Hindi ako nambababae. Hindi ako sabungero. Wala naman kabuluhan lahat yung ginagawa ng tao, kundi ihaharap tayo sa Espiritu para maging sakdal at banal eh. Kaya sa pagiging tao, makikilala yung pag-uugali natin sa iglesia na buhay ng Diyos eh. Lalabasan natin yung pananalig natin, saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Ayan yung attitude natin, yan yung karakter natin. Ay, tingnan niyo ibang relihiyon. Mababago pa ba natin yung tanda na ibinigay sa pagdiriwang ng bundok ng Sayon? Na ang Diyos ay suma sa atin? Pinagiging ganap tayo sa Espiritu? Amen po ba? Amen. Mababago pa ba natin yan? Forever and ever na yan. Hindi na nga natin mababawasan yan. Hindi na natin madadagdagan yan. Amen po ba? O yan na yung katwiran ng Panginoon Diyos. Kaya lahat ng nakakarinig, pagiging natin itong ginanap. Dahil mararamdaman pa natin yung paglalakbay natin sa mundo, mababalisa pa tayo. Pero yung gaganap nito, mapupuspos tayo ng kagalakan, ng pag-asa, ng katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ng ating mga pamilya. Ang ibinigay sa ating pakikibaka sa daigdig na ito, walang hanggang tagumpay. Walang hanggang pag-asa. Amen po ba? Amen. God is good all the time. God is my provider in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya marami na ring organisasyon na magkakasambu-sambulat. Isa lang ang organisasyon na itinayo ng Panginoong Jesucristo na mananatili na hindi matitinag, hindi magagalaw, magniningning sa karangalan ng Panginoon Diyos ito. Amen po ba? May paggalang at may pagrespeto, may takot ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Nangyari yung pinaniniwalaan natin, nasulat sa banal na kasulatan. Ang liwanag ng foundation, pinaglingkuran tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo upang makapaglingkod tayo. Aariin tayong ganap sa pamamagitan ng spiritual na paniniwala. Iyaharap tayo na walang dungis at kapintasan sa spiritual na paniniwala bilang nasa pagiging tao. Nadinig niya yung pag-uugali ko. Ang daming pastor. Matakot tayo at sawayin ng Panginoon Jesucristo sa katwiran ng pagkabuhay na magmuli yung mga nangangaral na hinahanap lang pakinabang at kasikatan sa social media. Amen po ba? Amen. Hindi ako isinugo para dayain yung mga nakikinig. Sinugo ako para akayin sa kaligtasan at pag-asa yung mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Nagtitiis ako ng kahirapan bilang manggagawa ng Panginoong Jesucristo. Nagtitiis ako sa lahat ng pagbabata ng lahat ng bagay na kanakaharap ko na always prayerful ako na lagi akong dumadaing araw at gabi upang samahan ako maging matibay at natatag ako at naninindigan sa Espiritu at katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Binigyan tayo ng katiyakan sa pagparito niya. Ang sabi niya doon sa pangit ay mangyayari sa atin. Mapalad ang sino mang nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Naunawaan po natin. Amen. Mapalad ang sino mang nakakarinig at sumasampalataya sa aklat ng hula na ito. Dahil ang katuparan ng aklat ng hula na ito, ang Panginoong Jesucristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakilala natin ang Panginoon Diyos na Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Ano nakalagay doon kay Propeta Isaiah? Ako ang lumalang sa inyo. Ano nakalagay doon sa Ephesians chapter 2 verse 10? Ako ang lumalang sa inyo, ako may gawa sa inyo.
Ako lumikha sa inyo ayon sa aking wangis. Ikaw kapatid, pumapayag ka na ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na lumikha sa atin. Bagay, kanayaan mo yan, karapatan mo yan. Amen. Ganito ka-perfect yung itinayo ng Panginoon na nangangaral na hindi kami nanglilinglang at nandadaya. Amen po ba? Amen. Kaligtasan ang hain sa ating lahat Pag-ibig Ano sabi ng Panginoon Diyos? Ako ang may lalang sa inyo, ayon sa aking larawan, ayon sa aking wangis, ayon sa aking mga gawa, upang ang tao'y walang maipagmalaki sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Ang daming nakakalam, inisip nilang bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos Dahil hindi sa kalooban ng Panginoon Diyos nangyayari yung mga nangangarap Kundi binigyan pa nila ng kapintasan ng Panginoon Diyos sa kanyang ginawang panukala. Pinagpalit sa pila. Naramdaman niyo ba yung huling panahon? Ano sabi ng Panginoon Diyos sa atin? Tunay na kagalang-galang kayo sa akin. Tunay na inibig ko kayo. Karespeto kayo sa akin. Ako lumalang sa inyo ayon sa larawan ko. Nagpakilala ako sa inyo. Nagligtas ako sa inyo. Nagpahayag ako sa inyo. Kayo mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos ng mga hukbo. Sino ang nagsasalita? Ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sino ang nagpapatunay sa bundok ng Zion? Di ba ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa buhat sa pasimula? Na sa pangalan ni Jesucristo na sinampalatayanan natin kung paano nagpatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu, siya din ang nagpapatotoo sa atin ngayon sa huling panahon. Ito yung kaaya-ayang panahon na itinangin niya. Ito yung nakalulugod na paghahain ng pagsamba natin, na niluluwalhati natin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng bahay ng Diyos na buhay, na tayo ang haligit-tsuhay ng katotohanan na ginaganap natin yung tanda ng patotoo na nasa kalagitnaan natin ang presensya ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, na kasama natin siya hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sa ano ginawang tahanan sa atin? Yung puso natin, nananahan sa loob natin. Hindi sa binding nananahan. Saan tumatahan? Sa puso't isip natin. Hayag sa labi natin yung patotoo. Nakagagalak po itong huling panahon na ginayak sa atin, nakaaya-ayang panahon na nalulugod ang Panginoon Diyos dahil bunga tayo sa pagkapanganay Ibig sabihin, katanggap-tanggap ang pagpupuri natin ng mga bagong awitin batay sa kanyang mga gawa. Kung wala siyang ginawa, baka kukumpose ba tayo ng mga new worship to the living God, the highest worship to the living God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Evaluate po natin. Kung hindi tayo pinaglingkuran, makakapag-compose ba tayo ng mga bagong papuri at awitin para duwalhatiin natin ang Panginoon Diyos na batay sa kanyang mga gawa yung ating inaawit? The highest worship to the living God, the universal God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Hindi basta-basta umaawit. Ano po? May pinanggagalingan yung mga bagong umaawit batay dun sa gawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo Amen po ba? Amen. Basahin natin yung awit 132, verse 13 up to 14. Saan niya ninasa? Saan niya ninasa? Ninasa niyang tahanan ng bundok ng Zion, mananahan sa bawat iglesia, sa bawat puso ng taong nakakarinig ng kanyang tinig at maniniwala sa pagkabuhay na maguli. Mananahan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa puso't isip ng bawat tao. Amen po ba? Amen. Lahat tayo, doktrinado, bautismonado. Naunawaan natin yung bautismo, aral, mananahan sa atin ng Espiritu Santo. Siya nagpatawad ng maraming kasalanan natin.
Siya nagbigay ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ano sabi doon sa mga banal na apostol ng Cordero? Binigyan sila ng appointment. Humayo kayo at ipangaral sa maraming mga bansa sa buong sangkatauhan. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Naunawaan natin yung doktrina ng bautismo. Pangangaral hanggang sa tanggapin natin ang Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo tayo ng Diyos si Espiritu. Gawin nating alagad ang maraming mga bansa. Ano sabi sa atin ng Panginoong Jesucristo? Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan, hanggang sa muli niyang pagparito. Naunawaan natin yung walang takot, walang nararamdamang pangamba, diretso ang paghahayag ng pangangaral through social media. Amen po ba? Amen. Transparent sa social media. God is perfect. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung bride ng Panginoon Jesucristo may pangalan. Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang itinuring niyang kasintahan. Sino ho yung bababa doon sa bride? Yung groom. What is the name of groom? Jesus Christ is the greatest groom. Magiging isa na yung iglesia ng Sayon, iglesia ng Bundok ng Sayon, at yung groom magiging espiritu na rin, magiging one na. Magiging God is one. Magiging espiritu na tayong lahat katulad ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Gusto nyo maging kalalaman tayo ng Panginoong Kristo? Nasa inyo ang desisyon, wala sa akin. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag may dumadating na kalamidad, huwag tayo pauhuli. Dahil bago pa lang natin isipin yung pagkilos natin sa mundo, talastas na ng Panginoon Diyos lahat ito eh. Amen po ba? Alam niya, kung mananatili tayong tapat dito sa tinig na natin eh. O, nagaganap na kayo ng hula sa pulo ng mga dagat sa minamahal natin bansang Pilipinas. Hindi nyo ba nararamdaman? Nagmumultiply na wealth ng Pilipinas. Lumilitaw na ang kayamanan ng mga Pilipinas. Hindi na hinahanap ng mga scientifico. Talagang nag-e-explore na yung wealth ng Pilipinas. Darating yung panahon, magtataka pa ang mga Pilipino, bakit barato na lang ang gas natin? E paano? Meron nang lumitaw na wealth sa Pilipinas. Kinaiingitan na ng mga giant country. Ang China naiingit na sa Pilipinas. Bakit po? Tumataas ang economic growth ng Pilipinas. At ang lahat ng iyan ay sa kalooban ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya nagtangi niyan. Amen po ba? Amen. Lahat ng bahay na itinayo ng tao, magkakawasak-wasak pa, pero ang bahay na itinayo ng Panginoon Diyos, na siyang bahay ng Diyos na buhay, na ginaganap natin, na tayo yung halilit suhay na ng katotohanan, na nagpapatotoo tayo yung gumaganap na namamasdan yung lakad natin, yung pag-uugali natin, hayag sa labi natin, yung ginaganap nating salita ng katotohanan, na tayo yung haligi ng suhay ng bahay ng Diyos na buhay na hindi matitinag, hindi mayayanig sa muli niyang pagparito. Pero lahat ng itinayo ng bahay ng tao ay magsasambulat. Ngunit ang itinayo sambahayan ng Panginoon Diyos, mananatili na, magpakailan-kailan pa man, dahil maghahari na ang Panginoon Jesucristo sa kanyang sambahayan sa bundok ng Sayon na hindi magwawakas ang pamumuno niya dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Napakadakila po niyan. Sige nga po, basahin po natin ulit. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap. At makikita siya ng bawat mata. At makikita siya ng bawat mata. At nang nagsimulos sa kanya. Ang bawat mata na nagpahirap sa kanya. Kaya yung mga may pandinig, wala na magiging dahilan ngayon na hindi natin ito nadinig. Siya yung umakyat sa langit na siya din yung paparito.
nakukunin niya at babalikan niya yung sarili niyang pag-aari upang isama niya na sa sangkalangitan. Amen po ba? Amen. Kaya umakyat sa langit, may babalikan. Yung mga iglesia na dinalisa yung puso't isipan. Amen po ba? Amen. Kaya hindi mababago yung marker ng iglesia ng bundok ng Zion eh. Sige, gandahan na ng mga pastor yung pangangaral, yung gandahan na nila yung mga grammar ng pag-i-speech nila, yung pag-information nila. Hindi na mababago yan. Nakatalaga na sa langit yan, naka-engage na sa langit yung patotoo, at babalikan na nung nagpatotoo yung kaharian niya. Amen po ba? Amen. Kaya hindi literal na building o hindi literal na bundok ang iglesia ng bundok ng Zion, kundi delegasyon ng Panginoong Jesucristo na bunga niya sa pagkapanganay na lahat naman tayong may pandinig ay iniimbitahan at ayaw tayong mapahamak sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na pinaglingkuran tayo ng Panginoon Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung magandahang loob niya, walang makapipigil, hindi mahahangganan, hindi mapipigilan yung kabutihang loob niya. Amen po ba? Amen. Kundi si Satanas ay pinailalim na sa lakad ng mga banal. Naunawaan natin na bago tayo makapaglingkod pinaglingkuran muna tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na iisa lang yung pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit para hindi na tayo maligaw at na magliwanag na sa atin yung paniniwalaan natin na iisa lang yung pangalan na mag-ahatid sa atin ng kaligtasan at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga nangangaral na pastor ngayon, gandahan na natin yung pangangaral natin. Hindi na natin mababago yan. Still na yan hanggang sa pagpalito niya. At yan yung tatak ng mga iglesia na nabubuhay sa katotohanan, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Kilala ng Panginoon Diyos yung mga nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi maghari nawa kayo sa amin dito sa lupa. At patuloy na bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Ito yung pagkain, spiritual na pagkain, hindi literal. Dito tayo ihahanap na walang dugis at kapintasan. Ang kumakain yung kaluluwa natin, hindi yung physical. Iba pagkain ng physical natin, nabubulok. Inilalabas ng puwit natin yung nabubulok na kinakain ng physical natin. Pero yung salita ng Panginoon Diyos, yung salita ng buhay, yung espiritong nagbibigay buhay, yung kaluluwa natin ang kumakain, tumatagal sa buhay na walang hanggan, walang kapanisan, walang kasiraan yung pagkain ibinigay sa atin. Maghari nawa kayo. Ang sabi doon, ang sabi niya, maghari na ang Panginoon Jesucristo sa lupa, maghari na sa mga iglesia na nakakarinig ng kanyang tinig. Amen po ba? Amen. Sambahin nawa ang pangalan mo dito sa lupa, maghari ka nawa sa aming paniniwala. Ano ang pangalan ng Diyos buhat sa pasimula? Jesucristo. Ano sabi? Maghari ka nawa. Sambahin nawa ang pangalan mo dito sa sanlibutan ng lahat ng mga taong sasampalataya sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, na kaya natin sinasaksiyan at pinaniwalaan at tinanggap natin na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. So, hindi balido tayong lahat. Sino nag-establish? Who is the foundation of our faith in the resurrection? Non-profit organization. Walang pinanggalingan anumang organisasyon ito. Who is the foundation of our faith in the resurrection? Di ba si Jesus ang foundation natin? Di ba siya ang mentor natin? Di ba siya ang finisher ng paniniwala natin? Siya ang gumawa ng matuwid na paniniwala natin na tayo ang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na pinaghanda ng tahanan sa langit, naka-engage sa langit. Amen po ba? Amen. Certified through heaven. Awarded through heaven ang bundok ng Zion. Kaya yung mga religion ngayon, pakilala sila ng pakilala Sana hayag ang larawan ng Diyos sa bundok ng Zion. Galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos ang bundok ng Zion. Amen po ba?
Amen. Kaya yung mga iglesia, may mga tatak na ng Espiritu yan. Buhat sa pasimula ng lalangin niya. Ang langit at lupa. Sa pagbabagong lahing espiritual, angkan tayo ng tagapagligtas natin. Dahi tayo ng tagapagligtas natin sa pagbabagong lahi na espiritual. Mga bagong nilalang, mga new creature, tayo yung mga bagong nilalang ng Panginoon Diyos. Sa huling panahon, na babalikan ng Panginoon Kristo sa sanlibutan. Sino nag-establish? Sino ang nag-prepare sa atin? Look unto Jesus, the greatest mentor of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the gate of heaven. Jesus Christ is the key of our faith. Go to heaven. I am a fully servant. Amen po ba? Amen. Ito ako sa harapan nyo. Kaya pinagmamalaki ko, highlight Iglesia ng Bundok ng Zion. Hashtag Iglesia ng Bundok ng Zion. Wala namang ibang relihiyon na makapag-asasalita na sila. Hashtag na sa langit eh. Ito, sino nagpapatunay? Ang Panginoon Diyos sa banal na kasulatan. Sapagkat ang Panginoon ililika sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Sino nagsalita kay Propeta Isaias? Ang Panginoon Diyos ang nagsalita sa kanya. Amen po ba? Amen. Si Pedro, ano paniniwala ni Pedro? Nung maaral si Pedro, ano paniniwala? Ipinangaral niya, nagpatotoo siya, saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Maraming nakarinig, sumampalataya, libo-libo. Si Apostol Pablo, gayon din, ang pangangaral niya, saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Kaya ikinote nilang lahat. In Acts chapter 2, verse 32, in application of our holy disciples, saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Ano sabi nila? Kami ay saksi sa pagkabuhay na maguli. Ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Proud to be a God servant. Naunawaan natin na hindi kami tinawag. Tinawag kami para magdala ng mabuting balita para matiyak natin kaligtasan ng buong pamilya natin. Hindi kami tinawag para mandaya. Amen po ba? Amen. Tinawag kami para magbigay kami ng kapulihan at kadakilaan sa isang Diyos na tunay buhat sa pasimula ng likhay ng langit at lupa bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Tinawag at isinubo kami para makibaka kami sa gitna ng mga mandarayang mangangaral at mamamusong na mangangaral. Amen po tayo doon. Amen. Kaya binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ano sabi sa atin ng tagapagligtas natin? Binigyan tayo ng pag-asa sa pagparito niya. Yung vision, yung pangit ay magaganap sa ating lahat ngayon. Mapalad ang nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Madali na ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Kaya manindigan tayo ngayon kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan na tagapagmana tayo ng Panginoon Jesucristo na tagalangit tayo, hindi tayo tagamundo. Amen po ba? Amen. Huwag tayo makigaya sa sanlibutan. Huwag tayong padaya sa sanlibutan. Huwag tayong papayag na magdusa tayo sa impyerno. Kung di nadinig natin ang tinig ng tagapagligtas, sampalatayanan at panindigan natin ito. Amen po ba? Amen. Huwag tayong maging balat kayo. Huwag tayong maging ipokrito. Nakinabag tayo sa ilalim ng silong ng mga langit. Ayaw natin luwalatiin yung nagbigay sa atin ng lahat ng pagpapala dito sa sanlibutan eh. Pag meron nararamdaman tayo, ako nararamdaman ang pagpapaawa ang Diyos natin. Amen po ba? Amen. Kaya ako nakakaramdam na habag sa tao eh. Panalangin natin yung presidente natin, kung Pilipino tayo, mahal natin yung bansa natin. I love my country. Nakilala niyo kung paano ko ipaghiyawan yung kalooban ng Panginoon Diyos sa mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ito yung pagiging loyalist ko. I love my country.
O di si PBBM meron palang nagmamalasakit sa pamumuno na, hinihingi niya, panalangin siya dahil ang kalaban niya, hindi naman tao na, hindi naman mga namumuno na ng gobyerno, evil na kalaban ni PBBM. Kaya dalangin natin sa ating Ama sa Langit na tayo ang nasa lupa, na pinatawan, na tayo pinaghaharian ng kanyang pangalan dito sa lupa. Panalangin natin sa PBBM na magtagumpay siya sa kanyang pamumuno at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Huwag natin tignan yung mga kritiko niya. Huwag natin tignan yung mga oposisyon niya. Hindi mananait yung mga oposisyon niya. Susunod din yung mga oposisyon na yan eh. Pagka pinagpala ang bansang Pilipinas, nakikinabang din yung mga oposisyon. Amen po ba? Amen. Kaya lang talaga may inilagay sa pagkapahamak talaga. At may inilagay din sa matagumpay na paglalakbay. Kaya ano sabi sa ating lahat? Manatili tayong tapat sa pananalig, sa pangalan ng Yesu Cristo, sa pagkabuhay na maguli. Ano man yung idalangin natin, hingin natin, tatanggapin natin. Amen po ba? Amen. Maging masunurin tayo. Amen po ba? Huwag tayo mag-alinlangan. Ang Diyos hindi pa bago-bago ang pagtawag sa atin eh. Kung paano tayo tinawag diyan na tayo itinalaga. Pinangako na tayo, save na tayo, para makapaglingkod tayo. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng mga nakarinig, kami nagpapasalamat sa inyong lahat. At sa huling panahon, ito yung kaaya-ayang panahon na itinangay sa ating lahat. Na habang tayo ay nagsiselebrasyon, 2 o 3 nagkatipon, nasa ating kalagitnaan ng walang hanggang panukala na ginaganap natin sa huling panahon, na nagbabantay tayo sa muli niyang pagparito upang sa pagparito niya, abutan tayo na buhay yung ating paglilingkod sa pangalan ng Yesu Cristo. Nagbibigay tayo ng nakalulugod na paghahain at pagtatanyag ng kanyang napakadakilang karangalan at kaluwalhatian ng kanyang walang hanggang pag-ibig at kagandahang loob sa ating lahat. Amen po ba? So maraming pong salamat sa lahat ng mga may pandinig. Sumaati nawa ang Espiritu ng pagkaunawa sa pagkabuhay na maguli. Sumaati nawa ang pag-ibig na walang hanggan at kaligtasang walang hanggan. So God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God Almighty. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Pakapurihin natin ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat siya rin sa kanyang kagandahang loob ang patuloy na nagtuturo sa atin kung ano ang marapat nating ugaliin habang tayo ay nagsisitupad ng kanyang dakila at banal na tipan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At tayong lahat naman sa kasalukuyang panahon, tayo narito na ating tinatangkilik. Nanganganilong tayo, mga kapatid at mga kaibigan, sa pagpapagto sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli na ito ang iniugali natin habang tayo, mga kapatid at mga kaibigan, ay nagsisipagbantay sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy nating dakilain, purihin at tuwalhatiin ang ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise to God, we praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord, we praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ.
ang hari ng lahat ng mga espiritu. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang patuloy na nagpapaalala sa amin kung ano ang marapat namin ugaliin bilang bayan na hinirang mo at nilikha mo ayon sa iyong dakila at banal na larawan. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy kami nagpapatutuo sa lahat ng mga bansa upang sa ganitong kaparaanan, Panginoon, maunawaan ng lahat ng mga tao at maging walang pagtatalo, na maging dakila ang kanilang pagkaunawa, na ang iisang Diyos na tunay ay nahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon si Kristo sa kanyang pagkabuhay na mabili. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kaming patuloy sapagkat ikaw din ang naglalagay sa aming puso at pag-isip ng lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay upang, Panginoon, sa iyong paningin, sa iyong dakong luglukan sa sangkalangitan, masumpungan mo na ang bawat isa na tumatahan sa iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito, patuloy namin inilalathala ang mabubuting balita ayon din sa magaling ng iyong kalooban, at ang aming pagtitiwala ay ikaw din ang nagbubukas ng puso at pag-iisip ng sino mang taong kahabagan mong maging bahagi ng isang bayang ibinukod mo sa makatwid bagay ng iyong iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, katatlan at kapangyarihan ay sumayin lahat sa pangalan ng Kristo Jesus, na aming tunay ng Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.